Sa lahat ng mga videos ko, nakakabastos kasi nakakabad trip. Alam mo yung nakakabad trip? Ito pa, part 3 na. Oh, bakit hindi nyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours, pwede. Yung kay Zuleika Lopez nga, di ba? Kung ano-anong mga ginawa sa kanila, harassment, pinagmura, lahat-lahat ng mga ganun. Dito nga, dito lang, pinagmumura na sila. Can you still afford listening to the complaints of police officers? Na nakareceive po kami ng napakalaking harassment, minagmumura kami, dead man lang kayo, B. Kasi hindi pabor sa inyo, dahil pabor yun sa inyo. Pero kung sa inyo nangyari yun, talang hindi kayo tutigil talaga. Ako na, General Torre. Huwag mong hilahin ang buhok ko. Ako na. Kaya ko na to. Ako na magtatanggol sa'yo. Nakakabad trip eh. Di ba nakakapikon? Sali-sali ka pa kasi. Imbes na hindi ka nakakasali, sali-sali ka pa. Bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito, hindi pa nang nakakulong, hindi nyo pinapasok yung anak? Detained na ma? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the body who issued the warrant, sir. Nasa batak. Huwag mo akong my God, my God. Bakit? Yung mga chismosang dinukot lang, biglang pinosasan, di ba, Bi? Pinatawag ba yung mga family members? O pinupusasan ako, Bi? Kakajismis ko kasi pinupusasan nila ako. Huwag niyo po muna akong kunin. Kailangan ko man tawagin po. Tawagin sino? Si Jay Camote, Pamilyang Dodong. Ay, walang ganun-ganun tayo, Bi. Walang ganun-ganun. You have the right to visit at the detention center. Diba, during the investigation, we are not telling you that you are prohibited. Ako na magsasabi. Ako na. Sinabi na, may declaration, may proclamation pa si, yes, you are entitled to visit. Just visit na lang si Pangulong Duterte because our main goal is to secure his presence sa ICC as we were instructed by ICC. As helped or assisted by Interpol. Gusto mo lahat ng pabor sa inyo. Mga ganyan, pinapalampas na yan, B. Mas maraming crime ang mangyayari. Sige, tatanungin kita. Yung mga pulis na possible na maging casualty during sa paglusob, kasi lulusob yan sa Inday eh. Pagpasok niyan, sa sobrang gigil niya, dumukot na lang ng mga baril, ng mga ganyan-ganyan. Di ba sabi, as you said, wag mo nang isipin na vice president siya, abogado siya, anak na lang. Pag anak ka, di ba alam mo, kapag magulang mo yung ginaganyan, gagawin mo ang lahat. What if ubusin niya lahat ng mga pulis? Ang daming casualty. Tapos ikaw pa yung napakinggan during that time. O di ikaw yung sisihin, advice kay. Ang buhok ko, B. Di ba hindi nyo binabalance eh. Okay lang sa inyo na magkaroon ng possible casualties kumpara dun sa pride. Sa pride lang. Is it a love for the country? Diyos ko. Sa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc. etc. Ano? I should know. Nanggaling ako dyan. Parehas? Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. Yan. Di ba yun yung pagkakaiba? Nakakulong ka na nun, and your family, your immediate family members, lawyers, they have the right. Ito kasi, may agarang utos eh. Di ba? Besides, nagbigay sila ng oras na mag-stay sila dun sa particular venue. Just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. Alam And namin. I don't want that to happen to anybody else. Ikaw pa? Diyos ko, Era. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang. Wait lang. Hindi naman pala to sa ERAP, si Jinggoy. Ba't ako ERAP ng ERAP? From part 1 and 2, lahat binabanggit ko ERAP. Jinggoy pala. Sorry po kay Sir ERAP Estrada, nakakadamay kayo dahil sa anak nyo. Sorry, part 1 and 2, Jinggoy. Pakagigil kasi. Sa mga dating presidente, dahil naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. So walang respeto ang mga pulis sa amin. Porket nawalaan ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. Matanong ko naman sa iyo, General, huwag naman po sana mangyari, God forbid. Sa pag sinapit ng ni President,
sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yun sa kanya? I hope na. Hindi. Kasi unang-una, hindi naman ginanon ni Marcos ang pagturing niya kila Torre. Di ba? Baka isipin nyo na naman, depende pala sa pagturing. No. Bago pa sila mag-koleksyon, bago pa sila mag-aresto kay Duterte, ang dami ng mga trash talks, mga harassments na natanggap sila. And I believe, kahit sino matitrigger, maximum tolerance na nga yung Senate nila. Pero sa tingin mo ba, yung mga sinabi nila, pinagsasabi nila doon, hindi pa tuloy nakaka-trigger ng emosyon yun? Regardless kung pulis ka, you are being targeted emotionally. Sinabi ang panidigong, o kapag naging presidente si Inday, iwan ko kung saan ito pupulutin mga to, di ba? Ang bababa ng tingin nyo sa mga pulis. Unahin na si Torre, kung ako si General Torre, ako talaga maghahangkap talaga dyan. Kay Digong, gaganon-ganon. Tanda mo na. Gusto mo kaawaan ka, pero you're not showing any humility. Kapal ng mukha mo, di ba? Pero again, I respect former president. It's just, ang mga DDS kasi gaya nito, nakaka-trigger kasi kayo. Imbes na okay na. Kapal ng mukha mo. Ang liwanag po ng batas, kung ma-follow up ko lang si Senator Jinggoy, tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pare or religious minister, any national non-government organization ng CHR, international non-government accredited by the Office of the President. Lahat yan may access, pero pinagbawalan ninyo. Access, on 2 counts, immediate family. Access yun, B, kapag nakadetain na sila or doon na sila sa kung saang center ipupunta. Pero doon sa pagdukot, B, talaga ba? Talaga ba? Hindi. Sa pag-arrest, ang pangit pakinggan ng pagdukot. Para tuloy naging Sara Duterte na in-state kid na. Sa pag-arrest, B. Diba? Abagada pa niya. Bakit ganun? Ma'am, I think that's sub judice. I think we should be wary of many of the things you're mentioning Bakit here. po naging sub-judice yun? Ito kasi, habeas corpus po ang petition. Diba? So everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. Yes. Kanina pa natin pinag-uusapan yung arrest. Pero I think that we're just passing, Pinagbigyan lang kayo kasi grabing pagkabidabidan yung dalawa. 'Di ba? 'Di ba? Parang gustong-gusto nyong pilitin sumagot sila to the highest level na dapat masunod kung ano yung nasa isip nyo. Piko na kasi. Sarap dukutin ng mata nito. Again, it's my opinion. That's how I see it. Kayo din naman, pwede naman kayong gumawa. I respect senators. It's just nakakapikon lang kasi kayo. 'Di ba? Hindi ko kayo minumura, hindi ko inaano yung pagkatao nyo. At nakakapikon lang, nakakagigil lang yung ginagawa nyo. Diba? Kami na magsasalita. Ayaw nyo pagsalitain eh. Parang pinipredict nyo mag-rattle yung mga nyo. Ginawa nga lang nila yung trabaho nila. Kahit ako, kung ako talaga, ano sabi mo? Unahin na ako? Bit-bitin na yan. Sara Duterte, wag papapasukin yan. Alam niyo kayang gawin yan. Gusto niyo maubos tayo dito? Ganyan talaga ako, B. Kung ako lang naman, again, that's how I see it. It's my opinion. Nakakapikon kasi kayo. Lumalampas na po tayo sa boundary. Senator Jinggoy, pa? Ang sinasabi ko lang, the manner on how the former president was arrested. Wag na. Bida-bida ka, Jinggoy. Sobra-sobra na kayo talaga. Thank you. Yes, sobra na kayo. Lumalabas na talaga sa boundary. Mayroon na pala naka-file na na for petition, di ba? So, kung ako nga yun, talagang dudukutin ko talaga. Charot. Di tayo mga DDS, hindi tayo ganun kasama. Anyway, thank you. That's the part 1, 2, and 3. Again, Jinggoy po siya. At hindi po dukot yung term arrest. Ano yan, Sara Duterte? Bye. Kakagigil.